Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 177. Our verse for today is Psalms chapter 104 verse 33 to 34. And the Bible says, Aawit ako sa Panginoon habang ako'y nabubuhay. Aawit ako ng papuri sa aking Diyos habang ako'y may buhay. Naway maging kalugod-lugod sa Kanya ang aking pagninilay sapagkat ako'y nagagalak sa Panginoon. According sa Psalmist, sa awit daw siya at pupurihin niya ang Panginoon habang siya ay may buhay o habang siya ay nabubuhay. So makikita natin dito sa verse na to na ating binasa na ang pagpupuri at pagpapasalamat, pag-awit sa Panginoon ay hindi lang siya nangyayari every Sundays or every time na pupunta ka sa bahay panambahan ng Panginoon. Ang pagpupuri at pag-awit sa Panginoon ay ginagawa natin every day ng ating buhay. At hindi lang siya sa araw-araw, dapat ay ginagawa natin siya sa bawat sitwasyon. Hindi lang kapag masaya tayo or pinagpala tayo ng Panginoon, kundi in good times and in bad times, dapat we will bless the Lord at all times. And then sa verse 34, sinasabi doon na nawa ay maging kalugod-lugod sa Panginoon ang bawat devotion natin, ang bawat meditation natin, di ba? Nawa maging kalugod-lugod sa Panginoon. Nire-remind tayo ng talata na ito na hindi lamang basta mahalaga sa Panginoon yung bawat sinasabi natin at yung mga bagay na ginagawa natin, kundi importante din sa Panginoon kung ano yung laman ng ating isip at ng ating puso. Kapag ang ating isip at ang ating puso ay nakatuon sa ating Panginoong Diyos, nagiging madali yung pagkakaroon ng kagalakan sa Kanya. Nagiging madali na magtiwala sa Kanya dahil nakatuon tayo sa kabutihan at katapatan at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sobrang nagiging natural ang pagpupuri at pagpapasalamat at pag-awit sa Panginoon kapag nakatuon lagi ang ating isip at ang ating puso sa kabutihan niya. Ang tunay na pagsamba ay hindi lang tuwing araw ng linggo, kundi ang tunay na pagsamba ay nagiging way of life natin, na kahit saan tayo magpunta, kahit saan, kahit anong oras, naiisip natin, nakasama natin ang Diyos at kasama natin yung goodness at yung mercy niya. Sabi nga, di ba? Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. Ang bawat ginagawa natin ay pagsamba natin sa Panginoon, sa pagserve natin, paggawa natin ng mabuti sa kapwa, pagiging pasensyoso natin, pagiging humble natin, in everything that we do. Nagre-reflect yung character ni God sa atin. Nakikita ng mga tao na buhay yung Diyos because of us. So magandang i-practice natin. Simulan natin yung araw natin at tapusin natin yung araw natin sa pagpapasalamat sa Panginoon. Be specific. Halimbawa, salamat Lord dahil iningatan mo ako dun kanina sa nangyari, or salamat dahil nag-provide ka kanina sa ganito. Alam mo yun? Sa lahat ng mga bagay that ina-acknowledge natin that lahat ng nangyayari sa buhay natin is because of the Lord. Siya yung hindi tayo magaling, hindi tayo yung may gawa ng mga bagay kaya natin na-accomplish ang isang bagay, kundi even our strength, even yung ability natin na mag-provide, di ba? Kay Lord din naman lahat galing yan. So maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng bagay sa nangyayari sa araw-araw. Simulan natin sa pagpapasalamat sa Panginoon and tapusin natin ang araw sa pagpapasalamat sa Panginoon. Lagi nating isipin kung gaano katapat ang Diyos sa ating buhay. Magkaroon tayo lagi ng self-reflection, meditation, and devotion, kung gaano kabuti at katapat ang Panginoon sa buhay natin. Lagi natin hilingin na i-mold pa ni Lord yung ating karakter, na maging kawangis pa niya tayo, hindi lang sa ating isip, hindi lang sa ating sinasabi, kundi pati na rin sa ating mga ginagawa. Ang buhay natin hindi laging masaya. Darating ang time talaga na mga problema and
difficulties, struggles, lagi nating tatandaan na at lagi nating pipiliin na magkaroon ng kagalakan sa Panginoon. Let's always choose to rejoice in the Lord always, regardless sa sitwasyon na pinagdadaanan natin. There is always a reason para purihin ang Panginoon. 1,000 reasons. Sabi nga ni Matt Redman, 10,000 reasons, di ba? To bless the Lord, to praise the Lord. Di ba? Pasalamatan ng Panginoon. Napakaraming reason para siya pasalamatan at purihin. Lagi nating hanapin yung way kung paano natin siya pupurihin sa bawat araw. Lagi tayo magpapasiyasat sa Diyos kung ano ba talaga yung nilalaman ng puso at isip natin. Yung kagaya nga na sinabi ko kanina, hindi lang yung ginagawa natin at sinasabi natin ang importante sa Panginoon. Importante kung ano ba talaga yung nilalaman ng puso natin. And kung ano man yung nilalaman ng puso natin, nawa, yun yung mga bagay na kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos. And always bless the Lord. Continue to rejoice in the Lord. Always. Hindi lang sa magandang sitwasyon, kundi even in the struggles and difficulties. Let us choose to rejoice in the Lord. For the Lord is good and His love endures forever. So God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong ito.